Noong isang maalinsangang gabi ng Setyembre 2021, ang payapa at tahimik na bayan ng Tinggi-Mongkong sa Goa Regency, South Sulawesi, Indonesia ay nayanig ng isang pangyayaring hindi inaasahan ng kahit sino. Karaniwan, mabagal ang takbo ng buhay sa Goa. Ang mga magsasaka ay abala sa bukid. Ang mga pamilya ay nagkukwentuhan sa harap ng kanilang bahay. At ang mga bata ay naglalaro sa kalsada. Ngunit noong gabing iyon, nabasag ang katahimikan ng mga nakakabinging sigaw mula sa isang maliit na bahay. Inakala ng mga kapitbahay na simpleng alitan lang ito ng pamilya. Hindi nila alam, may isang madilim at nakakapangilabot na krimen na nagaganap sa loob. Isang kaso ng pang-aabuso sa bata na sinasabing isa sa pinaka-nakakakilabot sa kasaysayan ng rehiyon na binalutan ng pamahiin at paniniwala sa itim na mahika. Isang lalaki, ang tiyuhe ng biktima, ang kagagaling lang sa lamay nang umuwi at dumiretso sa bahay ng pamilya. Ang nadatnan niya sa loob ay isang bangungot na nag-ugat sa katotohanan. Sa gitna mismo ng silid, isang 6 na taong gulang na bata ang pinipigilan. Ang mga taong nakapaligid at nananakit sa kanya ay hindi mga estranghero, kundi ang sarili niyang magulang, lolo, lola at iba pang kamag-anak. Ayon sa mga ulat, ang pamilya ay sumusubok na dukutin ang mata ng bata bilang bahagi ng isang ritual. Napasigaw ang tiyuhin sa takot at galit. Agad niyang inagaw ang pamangkin at mabilis na tumakbo palabas. Ang mga kapitbahay na nakarinig ng malakas na sigawan ay agad tumawag ng pulisya. Bakit nagawa ng isang pamilya ang ganitong kalupitan sa sarili nilang anak? Ayon sa investigasyon, ang mga suspect ay naniniwalang sila ay may sumpa o ang isang ritual ay kailangang gawin upang makahanap ng swerte o mawala ang malas. Sa kanilang baluktot na pag-iisip, ang bahagi ng katawan ng bata, lalo na ang kanyang mga mata, ay maaaring gamitin bilang kasangkapan sa itim na mahika. May mga ulat din na nagsasabing ang ilan sa kanila ay nakararanas ng guni-guni, habang ang iba naman ay pinaghihinalaang nag-aaral ng tinatawag na madidilim na aral. Sa huli, isang nakakatakot na kombinasyon ng matinding pamahiin, takot at desperasyon ang nagtulak sa kanila sa karumal-dumal na krimen. Agad na dinala ang bata sa Sheikh Yusuf General Hospital. Isang espesyalista sa mata ang agarang tumingin sa bata at inoperahan ito. Personal na binantayan ng hepe ng pulisya ang operasyon at nangako ang lokal na pamahalaan ng tuloy-tuloy na suporta. Salamat sa mabilis at profesional na aksyon, nakaligtas ang bata. Inulat ng mga doktor na matagumpay ang operasyon at may malaking pag-asa pa ring makakita ang kanyang mga mata. 5 miyembro ng pamilya ang agarang inaresto.
Pero napansin ng mga pulisya ang kakaibang kilos ng ilan sa kanila. Nagtanong sila, totoo bang bulag na naniniwala sila sa ritual o may dinadala silang sakit sa pag-iisip? 2 sa kanila ang ipinadala sa psychiatric evaluation. Nagsimula ang masusing investigasyon na kumuha ng testimonya ng mga saksi, medikal na ulat at background ng pamilya. Lumalabas na ang kaso ay isang komplikadong pinagsamahan ng paniniwala sa mahika at matinding problema sa mental health. Nang sumabog ang balita ng kaso, malawakang galit at pagkabigla ang tumama sa publiko. May mga ulat na tinawag itong shaman sacrifice sa Goa, habang ang iba ay nag-sensationalize at nagdagdag pa ng mga salitang kannibalismo at satanic ritual. Ang mga grupo para sa karapatang pantao ay nanawagan para sa hustisya, habang ang mga eksperto sa kalusugang pangkaisipan ay nanawagan, huwag sana silang tawaging halimaw. Tingnan ang ugat ng problema, kakulangan ng mental health service at maling paniniwala. Matapos ang investigasyon, ito ang malinaw na katotohanan. Krimen at pagsagip. Nangyari ang atake at nakaligtas ang bata salamat sa fast intervention ng mga pulis at mga doktor. Motibo. Oo, ginamit nilang dahilan ng mahika. Naniniwala silang kailangan ng mata ng bata para sa ritual. Mental health. 2 sa kanila ang napatunayang may matinding problema sa pag-iisip. Sa makatuwid, hindi ito dahil sa demonyo o sumpa. Ito ay isang krimen na pinalakas ng maling paniniwala at sakit sa pag-iisip. Ang kaso sa Goa ay nagbigay diin din sa 3 pangunahing problema: kakulangan ng mental health services, mapanganib na paniniwala, at proteksyon sa bata. Ang aral mula sa Goa ay malinaw. Ang tunay na kalaban ay hindi espiritu, kundi kakulangan ng serbisyo, maling paniniwala, at kawalan ng proteksyon. Ang solusyon ay hindi ritual, kundi aksyon. Palakasin ang suporta sa mental health, turuan ang komunidad, at siguraduhin ang kaligtasan ng bawat bata at ang lahat ng mamamayan.